months high school education. Dumb job. Isang araw, napansin mo na ba na maaaring hindi ka mahirap dahil sa kakulangan ng pagsusumikap, kundi dahil hindi mo talaga alam kung sino ka? Maaaring hindi ang problema ay nasa iyong trabaho, sa gobyerno, o sa ekonomiya. Ang problema ay maaaring nasa isang mas malalim na bagay at ipapakita ko sa iyo ngayon. Naisip mo na ba kung bakit patuloy kang nabaon sa parehong kalagayan kahit na nagsusumikap ka? Nararamdaman mo ba na may isang bagay na hindi nakikita, ngunit sobrang lakas, na parang hinahatak ka pabalik tuwing sinusubukan mong magtagumpay sa pinansyal na kalayaan? Sasabihin ko sa iyo kung ano yon. Ito ay ang imahe na mayroon ka tungkol sa sarili mo. Karamihan sa mga taong nahihirapan sa pera ay hindi naman sa dahilang kulang sila sa pagsusumikap o katalinuhan. Nahihirapan sila dahil dala nila sa kanilang isipan ang isang identidad ng kakulangan. Nakikita nila ang kanilang sarili bilang isang ordinaryong tao. Isang taong limitado. Isang taong karapat-dapat lamang sa sapat na para mabuhay. At ang isipan, kaibigan ko, hindi nagbibiro. Gagawin ng isipan mo ang lahat ng bagay para panatilihin ka sa loob ng nararamdaman mong nararapat para sa iyo. Nung nagsimula akong mag-aral ng mga bagay na ito, akala ko ang malaman ang pangalan ko ay sapat na para malaman ko kung sino ako. Sino ako? Ako si Bob. Pero hindi iyon kung sino ako. Isa lamang iyong pangalan. Akala ko rin na ang katawan ko ang kumakatawan sa kung sino ako. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi mo kailanman sinasabi, ako kamay, o ako paa. Sinasabi mong, aking kamay, aking paa, aking katawan. Kung ito ay aking, ibig sabihin hindi ako yon. Ako ang nagmamay-ari niyan. At ito, para sa akin, ay parang pagtanggal ng takip sa mata. Mula noon, hindi ko na nakita ang sarili ko bilang isang karaniwang tao. Nagsimula akong makita ang isang mas malalim na bagay, isang malikhain na kamalayan. Isang matalinong enerhiya na may kakayahang magbuo ng kahit anong realidad. At narito ang problema na halos walang gustong harapin, nabubuhay ka ngayon ayon sa imahe na nilikha mo tungkol sa sarili mo noong nakaraan. Ito ang dahilan kung bakit kahit na makakuha ka ng mas maraming pera, palagi mong nahahanap ang paraan para mawalan ng lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit na may mga oportunidad na dumarating, ikaw mismo ang sumisira sa iyong sarili at umiwas. Dahil ang iyong isipan ay sumisigaw, hindi ito para sa akin. Sabihin mo nga sa akin, ilang beses ka nang naging excited sa isang ideya, isang plano, isang pangarap at ilang segundo lang pagkatapos, naisip mong, kaya ko ba ito? Ang pagdududang iyon ay hindi nanggagaling sa labas. Nasa loob yan, sa iyong imahe ng sarili. At hanggat hindi mo ito binabago patuloy na ulit-ulit ang mga kabiguan sa iyong panlabas na mundo. Naalala ko ng malinaw ang isang eksena. Nasa isang silid ako noong dekada 60. Nasa sulok, tahimik, nahihiyang itaas ang kamay. May malakas na kagustuhan akong ituro ang mga natutunan ko, pero ang takot ay nagpaparalisa sa akin. Ako ay mahiyain, tahimik, at halos zero ang aking self-esteem. Tapos, si Bill Gove, isa sa mga pinakamagaling na tagapagsalita na nakita ko, itinaas ang mikropono at nagsabi ng isang bagay na nagbago ng lahat sa aking kalooban. Sinabi niya, kung nais kong maging malaya kailangan kong maging ako. Hindi ang ako na inaasahan ng asawa ko. Hindi ang ako na iniisip ng mga anak ko na dapat kong maging. Hindi ang ako na hinihingi ng lipunan. Kundi ang tunay na ako. Tanging ang tunay na ako ang makakapagpalaya sa akin. Sa oras na yon, parang may nagsindi ng ilaw sa aking isipan. Na-realize ko, hindi ko pa talaga naranasan maging ako. Sinusubukan kong maging ang inaasahan ng iba mula sa akin. At dahil doon, ako'y naging bilanggo. Nagsimula akong muling buuin ang aking imahe. At nang mangyari ito, nagsimula ring magbago ang mga bagay. Dumating ang pera. Dumating ang mga pagkakataon. Pero ang pinakamahalaga, sa wakas, naramdaman kong malaya ako. Ngayon, tignan mo. Ayon sa isang pagsasaliksik mula sa Universidad ng Stanford, higit sa 80% ng mga tao ay binabawasan ang kanilang sariling potensyal. Ibig sabihin, ayon sa estadistika, 4 sa bawat 5 tao ang namumuhay ng hindi umabot sa kanilang tunay na kakayahan. Alam mo kung bakit? Dahil hindi pa nila natutuklasan kung sino sila talagang. Kaya tanungin kita, sino ka ba? Ikaw ba talaga ay isang siye na palaging nagmamadaling bayaran ang mga utang?
Ikaw ba talaga ang taong naniniwala na ipinanganak para maghirap at hindi man lang magtagumpay? O baka naman ikaw ay kumikilos ayon sa isang maling imahe na nilikha noon ng mga taong hindi rin alam kung sino sila? Nais kong magbigay sa iyo ng isang ehersisyo ngayon. Saglit mong isara ang iyong mga mata at isalarawan ang iyong sarili bilang isang matagumpay na tao. Isipin mong ikaw ay isang taong madaling nakakaakit ng pera. Isang taong nag-inspire sa iba. Isang taong namumuhay sa kalayaan. Ramdamin mo ito. Ngayon, sabihin mo sa akin, kung ikaw ang taong iyon, paano ka kikilos? Paano ka magsasalita? Paano ka gagawa ng mga desisyon? Dahil narito ang susi, hindi mo kailangang maghintay para maging ganitong tao. Nagsisimula kang mamuhay na parang ikaw na nga siya. At doon magsisimula ang pagbabago sa iyong paligid, mag-adjust ang lahat sa bagong imahe mong ito. Ito ang batas. Ganito ito gumagana. Pero magsisimula lamang ito kapag nagsimula ka ng kumilos bilang isang tao na para bang ganito ka na. Kaya tanungin kita, patuloy ka bang magiging isang maling kopya ng kung ano ang inutusang maging ng mundo o matutuklasan mo kung sino ka talaga at bubuin ang buhay na ipinanganak ka para sa? Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. At magsisimula ito ngayon. Ang paligid mo ay parang isang hindi nakikitang salamin. Ibinabalik at pinapalakas nito ang mga paniniwala mo tungkol sa iyong sarili, kahit na hindi mo ito namamalayan. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa daan-daang tao sa buong buhay ko, mga mabubuting tao, matatalino, may mga pangarap, ngunit dahil nasa maling kapaligiran sila, hindi nila kailanman natamo ang kanilang layunin. Walang saysay ang magpalit ng lungsod, trabaho, o kahit na bansa kung patuloy mong dadalhin ang parehong mga ideya, mga nakasanayang ugali, at higit sa lahat, ang mga tao sa paligid mo. Para itong pagpapalit ng paso pero iniiwan ang ugat na bulok. Nakita ko ito ng malinaw nang bumisita ako sa isang maximum security na piitan sa Canada sa loob ng 5 taon. Pumunta ako doon isang beses bawat buwan at nakilala ko ang marami sa mga lalaking iyon. Ang ilan sa kanila ay matalino pa nga. Ngunit halos lahat sa kanila, nang makalaya, ay bumalik din ang rate ng kanilang pagbabalik ay nakakagulat, higit sa 85%. Alam mo kung bakit? Dahil ang mundo na kilala nila, ang tanging mundo na nararamdaman nilang kanila, ay ang mundo ng krimen. Dito sila nakasanayan, dito sila nakipag-usap, dito nila pinagmumuni-muni ang kanilang buhay. Ang isipan nila ay sobrang naapektuhan ng kapaligiran, kaya kahit nang makalabas sila, patuloy pa rin silang nakakulong. Nakakulong sa nakasanayang pamumuhay. Ngayon, huminto ka at mag-isip, ilang tao sa paligid mo ang patuloy na nagrereklamo tungkol sa sahod, gobyerno, krisis, boss, buhay. At ikaw ilang beses mo nang paulit-ulit na sinabi ang mga salitang ito nang hindi mo man lang namamalayan. Akala mo ba na hindi ito nakakaapekto sa iyong bulsa? Tiniyak ko sa iyo, nakakaapekto ito. Napatunayan na ng agham na ang tao ay malalim na naapektuhan ng mga taong nakapaligid sa kanya. May isang pag-aaral mula sa Universidad ng Harvard na isinagawa ni Nicholas Christakis na nagpapakita na ang iyong mga gawi sa pananalapi at kalusugan ay direktang naapektuhan hanggang sa 3 antas ng koneksyon. Sa madaling salita, ang mga kaibigan ng mga kaibigan mo ay hinuhubog ang iyong mga desisyon nang hindi mo namamalayan. Ibig sabihin nito, kapag nakakasama ka ng mga taong naniniwala na imposibleng yumaman, na ang mundo ay hindi makatarungan, na hindi para sa atin ang ganito, nagsisimula ka ring mag-isip ng pareho. At kahit hindi mo namamalayan, nagsisimula ka ring kumilos ng pareho. Ano ang resulta? Nananatili ka sa parehong lugar. Nahihirapan ka. Inuulit ang mga nakasanayan. Sinusubukan mong magtagumpay ngunit parang nagtatanim ng puno sa lupaing kontaminado. Naalala ko ang isang babae na dumalo sa isa sa mga kaganapan ko. Ito ay ang forum ng $1,000,000 sa mga bundok ng Laurentides. Isang kamangha-manghang lugar, puno ng malikhaing enerhiya. Nagtatabi kami ng isang rosas sa harap ng bawat upuan, at lahat ng mga rosas ay namumukadkad habang dumadaan ang mga araw. Maliban sa kanya, araw-araw namamatay ang kanyang rosas. At hindi ko kailanman nakalimutan ang isang tao na nagsabi, hindi ko gustong manirahan sa bahay kung saan hindi namumulaklak ang mga bulaklak. Napaisip ako ng malalim. Ano kaya ang dala ng babaeng iyon sa kanyang loob, na nagiging dahilan upang mamatay ang isang bulaklak malapit sa kanya? At mas mahalaga, ilan kayang tao ang nabubuhay ng ganoon?
Dala ang isang panloob na kapaligiran na puno ng negatibidad, kaya't wala ni isa ang umuunlad sa paligid nila. Hindi ito pamahiin. Ito ay enerhiya. Ito ay panginginig. At ang panginginig na ito ay hinuhubog ng kung saan ka nabubuhay, kung sino ang mga kasama mo, at kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Naranasan ko rin ito sa Regent Park, sa gitna ng Toronto. Noong dekada 50, ito ay isang tambak ng mga bahay na wasak. Binuwag ng lungsod ang lahat at nagpatayo ng magagandang modernong gusali. Pero guess what nangyari? Ilang taon ang lumipas, ang parehong mga gusali ay muling nasira. Dahil inalis nila ang mga tao mula sa mahirap na kapaligiran pero hindi nila inalis ang kahirapan mula sa kanilang mga sarili. At ganito ang nangyayari sa karamihan ng mga tao. Kumikita sila ng konti pa pero nananatili silang may kaisipan ng kakulangan. Nagpapalit ng trabaho pero patuloy pa rin silang nag-isip ng maliit. Iniisip nilang kailangan nilang lumipat ng lungsod kapag ang kailangan nilang baguhin ay ang kanilang panloob na kapaligiran at higit sa lahat, ang mga bilog ng mga taong nakakasama nila. Gusto mo bang umunlad? Magsimula kang magmasid sa mga taong nasa paligid mo. Ang mga tao na madalas mong kasama ngayon, hinihila ka ba nila pataas o pinapalubog ka lang sa mga dahilan? Napansin mo ba kung gaano kahirap magsalita ng mga pangarap sa ilang mga tao? Kung paano sila tumatawa, nagdududa, at nagpapabagsak ng morale? Hindi ito dahil nais nilang masama ka. Ito ay dahil sumuko na sila sa kanilang sariling mga pangarap at hindi nila kayang makita ang ibang tao na sumusubok ng ibang bagay. Kaya't naging sobrang pili ako sa mga taong kasama ko. Hindi dahil iniisip kong mas magaling ako. Hindi ako mas magaling kaysa sinuman. Pero alam ko na kapag nakasama ko ang mga taong nabubuhay sa takot, ako rin ay mahihila patungo sa takot. Kailangan mong maunawaan, ang kapaligiran ay hindi lang ang pisikal na lugar. Ito ay ang mga bagay na iyong naririnig. Ito ay ang mga bagay na iyong binabasa. Ito ay ang mga bagay na paulit-ulit mong sinasabi araw-araw. Hindi ka magkakaroon ng isipan ng isang milyonaryo kung kasama mo ang mga taong iniisip ang kanilang mga sarili bilang biktima. Hindi ka makakakita ng kasaganaan kung ang iyong grupo ng mga kaibigan ay laging nagsasalita ng krisis. Marahil ang pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin ngayon ay ang umiwas sa mga tao na nagpipigil sa iyo. At lumapit sa mga tao na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Alam ko na hindi ito madali. Maaari mong maramdaman ang pagkakasala. Maaaring matakot ka na mag-isa. Ngunit tandaan mo, ang halaga ng patuloy na manatili sa maling kapaligiran ay ang mabuhay ng isang buhay na hindi iyo. At hindi ka ipinanganak para dyan. Ipinanganak ka upang mag-expand. At ang pagpapalawak ay nagsisimula sa tapang na baguhin ang kapaligiran. Hindi lang ang sa labas kundi pati na ang sa loob. Napansin mo ba kung gaano kabigat magpanggap na palaging gusto mo ng lahat? Paano nakakainis mabuhay ng isang buhay kung saan ang bawat desisyon na ginagawa mo ay hindi iyo kundi ang inaasahan ng iba sa iyo? Ang totoo ay karamihan sa mga tao ay namumuhay tulad ng isang kopya. Sila ay mga bersyon na pinahina ng nais ng mga magulang, ng mga tagubilin sa paaralan, ng mga ipinasya ng lipunan. At habang tumatagal sila sa pagiging ayon sa inaasahan ng iba, mas lumalayo sila sa kung sino talaga sila. At dito nagsisimula ang kahirapan, hindi sa bank account, kundi sa pagkakakilanlan. Kapag namumuhay ka na hindi konektado sa iyong pinagmulan, ikaw ay nabubuhay sa takot. Takot na hindi tanggapin. Takot na magkamali. Takot na mag-stand out. At ang takot na ito ay nagpaparalisa. Ginagawa kang tanggapin ang mas kaunti kaysa sa iyong karapat-dapat, mag-give up ng maaga, magsabi ng "i" kapag ang puso mo ay sumisigaw ng "hindi". Nakikita ko ito araw-araw. Mga taong may talento, pananaw, enerhiya ngunit hindi makalabas. Alam mo kung bakit? Kasi sinusubukan nilang mabuhay na parang nasa entablado sila ng isang dula. Ngunit ang script ay isinulat ng ibang tao. At ang pamumuhay ayon sa script ng iba ay ang pinakamabilis na paraan patungo sa emosyonal, pinansyal, at espiritual na kabiguan. Nakilala ko ang isang babae sa isa sa mga seminar ko, ilang taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho siya sa isang malaking bangko. Magandang sahod, mga benepisyo, at matatag na trabaho. Ngunit umiiyak siya araw-araw bago umalis ng bahay. Hindi ito kalungkutan. Ito ay ang kawalan ng laman. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi siya doon nabibilang. Gusto niyang magtayo ng isang paaralan ng musika.
Ngunit natatakot siya. Takot sa sasabihin ng kanyang ina. Takot sa paghusga ng kanyang mga katrabaho. Takot na magmukhang baliw dahil palitan ang tama para sa hindi tiyak. Tiningnan ko siya ng mabuti sa mata at sinabi ko, mas pipiliin mo bang manatiling patay sa loob para lang mapanatili ang facade ng buhay na hindi iyo? Sa linggong sumunod, nagbitiw siya sa trabaho. Mga ilang buwan ang lumipas, isinulat niya sa akin, ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong buhay. Ngayon, ang kanyang paaralan ng musika ay nakakaapekto sa daan-daang mga bata. At ang pinakamahalaga, nabubuhay siya ng may layunin. At tingnan mo, hindi ko sinasabi na lahat ay kailangang magbitiw agad. Ngunit sinasabi ko na ang bawat isa ay kailangang tumingin sa salamin at tanungin ang sarili, ang buhay na ito ba ay akin? O isang pantasya na nilikha para palakpakan ng iba? Dahil ang mundo ay puno ng mga taong may hitsura ng mayaman ngunit mahirap sa loob. Mga tao tulad ni Robin Williams, halimbawa. Milyones ng mga tagahanga, tagumpay, mga premyo, pera. Ngunit sa loob isang hindi matitiis na kalungkutan. Dahil minsan, ang halaga ng pagiging ayon sa gusto ng mundo ay ang makalimutan kung sino ka talaga. Kailangan mong itigil ang paghingi ng permiso para maging ikaw. At kailangan mong itigil ang pagtatago sa likod ng mga maskarang hindi na akma. Alam mo ba kung ano ang tunay na kalayaan? Ito ay kapag magising ka at sabihin, ngayon, mamumuhay ako ng ayon sa tunay na ako. Kahit na walang nakakaintindi. Kahit na ikaw ay pintasan. Kahit na mukhang kabaliwan. Hindi ka nilikha upang maging isang kopya. Ikaw ay nilikha upang maging orihinal. At ang iyong kasaganaan ay nagsisimula eksakto doon, kapag ikaw ay muling kumonekta sa iyong kalikasan at nagsimulang kumilos bilang kung sino ka na. Ngayon, nais kong magmungkahi ng isang bagay na simple, ngunit makapangyarihan, sa loob ng susunod na 7 araw, bago gumawa ng anumang desisyon, huminto at itanong sa sarili. Ang ginagawa ko ba ngayon ay nagpapalapit o nagpapalayo sa akin mula sa kung sino talaga ako? At maging tapat. Magugulat ka sa dami ng mga bagay na ginagawa mo lamang upang panatilihin ang isang imahe. At tandaan, ang buhay ay masyadong maikli para mabuhay sa maling karakter. Ang pinakamalaking kayamanan na maaari mong makuha ay ang mabuhay ng isang buhay na may iyong mukha. At kapag ginawa mo ito, ang pera ay darating bilang isang resulta. Dahil ang universo ay tumutugon sa pagiging totoo. Hindi sa pagiging perpekto. Karamihan sa mga tao ay naghihintay ng isang di nakikitang pahintulot upang magtagumpay. Para bang may isang tao, sa isang lugar, nalilitaw na may selyo na nagsasabing, ngayon maaari ka nang maging mayaman. Ngunit ang totoo ay hindi darating ang pahintulot na yon. Dahil hindi mo ito kailangan. Ang kailangan mo ay kamalayan. Nakikita ko ito palagi. Mga tao na nag-aaral, nagtatrabaho, nagsusumikap ngunit sa ilalim nito, naniniwala sila na ang kayamanan ay hindi para sa kanila. At maniwala ka, hindi tumutugon ang universo sa kung ano ang gusto mo. Tumutugon ito sa kung sino ka. Sa iyong panginginig. Sa iyong estado ng kamalayan. Kung ikaw ay nag-vibrate sa kakulangan, kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang tao na limitado, maliit, nalubog sa utang, hindi karapat-dapat iyon ang patuloy mong maakit. Ngayon, kapag pinalawak mo ang kamalayan at nagsimula kang makita ang iyong sarili bilang bahagi ng isang mas malaking bagay, bilang isang natatanging pagpapahayag ng walang katapusang katalinuhan, babaguhin mo ang lahat. Dahil tumitigil ka sa pagtukoy sa mga problema, at nagsisimula kang magtukoy sa potensyal. Hindi ito mahika. Ito ay batas. Ang parehong enerhiya na lumilikha ng isang galaksi ay lumilikha sa iyo. Ang pagkakaiba ay ang galaksi ay hindi nagdududa kung sino siya. Ikaw ay nagdududa. At ang pagdududang iyon ay siyang naglalayo sa iyo mula sa pera, mga pagkakataon, sa buhay na nais mo. Naalala ko noong nagsimula akong magturo nito. Sabi ng mga tao, Bob, hindi ba't ito ay masyadong abstract? Ang mga tao ay gustong malaman kung paano kumita ng pera, hindi kung sino sila. At sinabi ko, ngunit hindi nila alam kung sino sila kaya hindi sila mayaman. Natanong mo na ba kung bakit maraming tao ang nananalo sa loto at nawawala ang lahat ng kanilang pera pagkatapos ng ilang taon? Ayon sa mga pag-aaral, halos 70% ng mga nanalo sa loto ay nagiging baon sa utang o nabangkarote pagkatapos ng ilang taon. Binabago nila ang kanilang bank account, ngunit hindi binabago ang kanilang kamalayan. At ang pera ay bumabalik sa kung saan ito palaging naroon, malayo sa kanila.
Ang tunay na kayamanan ay nagsisimula kapag binago mo ang paraan ng iyong pananaw sa sarili. Kapag naintindihan mo na hindi ka narito upang magbayad lang ng mga bayarin, matulog at mag-ulit. Nandito ka upang lumago, upang magpalawak, upang lumikha, upang mag-iwan ng marka. Ang iyong buhay ay hindi isang aksidente. Isa itong oportunidad. Ngunit habang patuloy kang naghihintay ng panlabas na pahintulot upang pahalagahan ang iyong sarili, patuloy mong ibebenta ang iyong sarili ng mura. Tinatanggap mo ang isang mediocre na sahod dahil iniisip mong iyon lang ang iyong halaga. Nasisiyahan ka sa mga maliit na bagay na emosyonal dahil iniisip mong hindi ka karapat-dapat sa higit pa. At ang lahat ng ito ay nagmumula sa maling pananaw mo tungkol sa iyong sarili. Pakinggan mo ito, hindi ka maliit. Maliit ka lang. At ang pagiging maliit na iyon ay maaaring magbago sa sandaling magpasya kang magising. Naalala ko nang simulan kong ilapat ang kaalamang ito sa praktika. Nagtuturo na ako tungkol sa mga mental na batas, kasaganaan, at panloob na imahe, ngunit dumating ang sandali na kailangan ko ring magpasya. Mamumuhay ba ako bilang isang karaniwang tao o bilang isa na talagang alam niyang bahagi siya ng mas malaking bagay? Pinili kong mabuhay bilang kung sino ako. At mula noon, nagsimula akong kumilos, mag-isip at magdesisyon bilang kung mayroon na ako. Bilang kung nakarating na ako. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Tumugon ang realidad. Nagsimulang maghanap ang mga tao sa akin. Dumating ang mga imbitasyon. Dumaloy ang pera. Hindi dahil humingi ako, kundi dahil ako ay nagsanib. Naging kaayon ko ang mga bagay na sinasabi kong nais ko. At ang kaayusan na ito ang nagbabago ng lahat. Ipinakita na ng agham na ang utak ng tao ay maaaring hubugin. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroplasticity na ang utak ay bumubuo ng mga bagong koneksyon tuwing kumikilos ka ayon sa bagong paraan ng pag-isip. Ibig sabihin, kapag iniisip at kumikilos ka bilang isang tao na may kasaganaan, nagsisimula ang iyong utak na baguhin ang iyong pananaw sa realidad. Nakikita mo ang mga bagong posibilidad, gumagawa ka ng mas matapang na desisyon, at kumikilos bilang isang tao na may kontrol. Ngayon, tingnan mo ang paligid mo. Ilang tao ang kilala mo na paulit-ulit na nagsasabing, walang nangyayari, wala akong swerte, hindi makatarungan ang mundo. Hindi naman mali ang mga tao ito. Hindi lang nila nakikita. Hindi nila nakikilala ang kanilang sariling lakas. At hanggat hindi sila magigising, patuloy silang mag-ikot sa isang paikot-ikot na landas. Ngunit ikaw, kung narito ka ngayon, hindi ito aksidente. Handa ka na. Handa ka nang iwanan ang lumamong identidad. Handa ka nang tumigil sa paghiling ng pahintulot. Handa ka nang yakapin kung sino ka talaga. At ngayon, magbibigay ako ng isang hamon sa iyo. Sa loob ng susunod na 3 araw, piliin mong mabuhay na parang ang buhay na pinapangarap mo ay nangyayari na. Huwag magpanggap. Maging. Maramdaman mo. Magdesisyon. Kumilos bilang kung ikaw na. At obserbahan kung ano ang magsisimulang magbago. Hindi mo hinihintay ang universo na kumilos. Ang universo ay hinihintay ka na kumilos. At kapag ikaw ang unang gumawa ng hakbang, tumugon ang lahat. Hindi ka nakakulong dahil sa kakulangan ng pera, nakakulong ka dahil hindi mo alam kung sino ka talaga. At habang hindi magbabago ang kamalayang ito, wala ni isa mang pagbabago sa labas ang magiging permanente. Ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula kapag tumigil ka sa pamumuhay ng buhay na itinuro sa iyo at nagsimula kang mamuhay ng buhay na ikaw mismo ang lumikha. Kung naramdaman mong may isang bagay sa iyong loob ang nagising, huwag tumigil dito. Ang susunod na video na makikita mo sa screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim. Tataas ka pa ng isang hakbang sa iyong paglalakbay ng ebolusyon, kalinawan, at kamalayan. At tinitiyak ko sa iyo, kung papayagan mong magpatuloy ang susunod na hakbang na ito, maaari kang maging 1% na mas mabuti kaysa ngayon, at ang 1% na iyon ay maaaring magbago ng lahat. Salamat sa pagiging kasama ko hanggang dito. Hinihintay kita sa susunod na video. Magpatuloy tayo.